na yung comparison mga ka-DIY. Very detail na itong sinabi ko sa inyo. Na-try ko na to kaya ayoko nang gamitin to. Pero pag sa iba, pwede nyo i-try. Kasi sabi ko nga, pag sa CVT, kanya-kanya tayo ng preferences. Baka yung pwede sa akin, hindi pwede sa inyo. At yung pwede sa akin, yung hindi pwede sa akin, pwede naman sa inyo. Depende yan sa gusto natin. So ito, para sa akin, the best itong TSMP. Yan, try natin. Ayan, yung tikas mga ka-DIY. Yun. Grabe. Kumagad. No? Try natin. Ka-DIY para walang kasalubong sa bypass ko. Laki ng pagbabago niya, grabe yung responsive ng take-off niya mga ka-DIY, grabe yung arangkada niya. Ayan, tara na, mainit dito. Hello everyone, it's me again, Burntan, DIY TV, panibagong araw, panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, meron ulit tayong gagawin dito at ikakabit kay Black Mamba, syempre sa Griffin 180 natin. Bago natin tuloy yung video, syempre shoutout muna natin lahat ng mga group chapters ng Griffin 180, Samurai at Falcon syempre. At shoutout din natin yung grupo natin dito sa Pangasinan, GFS Riders Community or Griffin Falcon Samurai. So ayan mga ka-DIY, most requested PM or DM sa atin. Maraming kasi nagtatanong sa atin sa page, sa YouTube channel natin at siyempre sa Facebook page natin. At hindi ko na nasasagot kaya private message na lang po nila tinatanong. Okay? So yan, shoutout muna natin yung mga tropa natin dyan. Siyempre si Bossing Romel Mitran from Olongapu City, Zambales. So ayan mga ka-DIY, meron din tayong members sa Zambales at meron din tayong mga members dyan sa Bataan. Ayan. At syempre dito sa Sual, si Boss Ronald Beltran. At syempre sa Bulinaw, si Sir Glenn. At dito sa San Carlos, syempre si Boss Doc Banjo at si Bossing Joey Paninbatan. At yun mga ka-DIY, na-shoutout ko na kayo. Sa mga ibang pa-shoutout, pasensya na, baka humaba yung vlog natin. So dito mga ka-DIY, ito na yung most requested question para sa pyesa na kung anong pwedeng ilagay dito na torque drive sa Griffin 180 natin. So ayan na mga ka-DIY. So ayun, for the sake sa vlogging natin, sa mga request ninyo, bumili tayo ng torque drive. Ayan. Actually, yung torque drive natin ay pwede pa. All goods pa yan. Mag-8 months na si Griffin 180 natin or si Black Mamba natin, pero all goods pa yung torque drive natin. Pero dahil sa inyo, sa mga nagtatanong kung kasi yung iba daw, gusto na magpalit ng torque drive aftermarket or yung mismong OEM or original equipment manufacturer. So yan, bumili tayo Key 97. Yan, from Thailand. So ayan mga ka-DIY, para matesting natin to at para mapatunayan natin sa inyo kung pwede itong Key 97 na pang EDV 150. Yan, big pulley po ito, mas malaki. Susukatin din natin mamaya kung ano po yung diameter niya. Okay? So ayan. Pesa natin. Yan, so ito yung mga tools na gagamitin natin mga ka-DIY. At may ilalagay din tayong ibang parts. Ka-DIY, naka-ready na yung mga gagamitin nating tools at syempre yung mga pyesa na ilalagay din natin. So ito ay CVT tuning, panibagong CVT tuning tayo dito sa Black Mamba natin, Griffin 180 part 4 na to mga ka-DIY kasi nag part 1 na tayo, part 2 at saka part 3. So tingnan nyo na lang yung vlog natin doon sa YouTube channel natin, sa Facebook page natin kung ano yung mga na-vlog natin doon, kung anong mga pyesa yung mga pinaglalagay natin. So ito part 4 na to. Okay? So tanggalin natin. Yung mga baguhan size 8 rinse. Yung ibang tornilyo dito tinanggal ko na para mabilis.
Ayan. So naka ano tayo, PCX na crankcase cover. Tapos na. Okay, so inisa na lang natin yan mamaya. So ito yung ano natin, stock torque drive, stock pulley. So stock pa yan, stock torque drive pulley, stock belt, stock clutch lining. So ang pinalitan lang natin dito, center and clutch spring, tapos yung fly ball. So paklasin na natin to. Tapos para may compare natin kung so yan okay pa yung bill natin, ganda, FCC brand, gandang klase yan. Tanggalin din natin to. Ayan, size 22. Naka-titanium tayo pang Honda na nut. So yan, kung mapansin nyo, may palatandaan ako para alam ko kung saan isasalpak, kasi para hindi mag-straight. So yan, napapansin nyo, may pintel pin po yan, kasi para tinitingnan ko kung sumasampa yung belt sa drive piece at saka sa pulley. Yan. So, hindi pa kasi nata-top speed to kaya hindi pa nabubura. Kasi ito, pangalawang o pangatlong ko na to, lagay ng pintel pin, nabura naman dito. Sumasagad naman to. Kasi dito sa part 3 natin na CVT tuning, naka 133 tayo na takbo. Okay? Yan, so labas na natin. Yung belt natin, okay pa naman. Yan. So yan, yung code ng belt natin ay 223-842-223 Powerlink Geeks, yung brand. So ito na mga ka-DIY, baklasin natin. Susukatin muna natin pag nakasarado yung stock na torque drive natin. Kung ilang mm pag nakasarado. So sa inner muna tayo, 18.9. Pag nakasarado ito hindi pa nakabuka. So yan, 19 pala mga kadewa, 19 o 19.1. Yan, sinagad ko na yan. So sa outer diameter naman, pag nakasarado 35.8. So yan, buksan natin to, tanggalin na natin. Size 39. Yan. Ito pagka talaga, kailangan yung bigatan. Kasi titilapon to. Yun. So update ko po kayo dito sa part 3 natin. Ito yung dating set natin. So naka 1000 RPM tayo na TSMP, 1000 RPM. Tapos dito alam ko naka NCY tayo na 1000 RPM na short hook na NCY. Ito pinuturahan ko na kasi nagkalawang na. So yung lining natin stock pa yan. So kung makikita nyo, medyo maitim o marumi kasi meaning sumasayad po talaga ito lahat, kumakain lahat. So maganda. At saka konti lang yung nababawas. Magandang klase yung stock lining. So dito na tayo. Tanggalin muna natin. So sukatin natin to. Sagat natin na ibuka. Yan. Sukatin natin inner. So 36. Yan, bukang buka 37.
37.7. 37.7. Yun, 37.8. Gali. Magalaw eh. Liwanag. 37.7 mga kadeway, inner niya. Sagad, bukang-buka na yan. Oh, nag-ano siya sa 38. Pero baka hindi na sumasampa. Ayun, hanggang 37.2 lang. Okay, tapos dito naman 52.6. Yan, bukang-buka na yan. So ayan, kunin din natin to. Buksan na natin tong pang EDB. So ayan mga ka-DIY, we have here EDB 150 K97. So ang code ng torque drive pag K97, PCX EDB 150 yan. Pag K1Z naman, PCX or EDB na 160. Okay? So ayan, buksan natin kung ano yung kasama niya. Ayan. So torque drive ng EDB ang ipapalit natin. Ayan. T97 no, yung code. So tingnan natin, compare natin mga ka-DIY. May kasama na rin siyang na. Okay naman. Ang grasa na rin to. Ito yung lapad niya. Compare natin. Halos parehas lang. Halos parehas lang mga ka-DIY. So halos parehas lang sila, pero sukatin na lang natin. Okay? Halos parehas lang sila ng labi. Yan. Lapat na lapat oh. Ikutin natin oh. Lapat na lapat mga ka-DIY. Same na same. Same na same oh. Pero yung buka siguro. Yung buka ang i-check natin. Okay? So ibuka natin to. Yan. Buka natin. Ilan yung ito? 52 yung sa outer na kanina, di ba? So 52, ito naman nasa 51.5 lang. So mas mabuka yung stock ko. So yan, 51.5 lang to mga ka-DIY. Buka natin maigi. Yun. 51.7. 51.7 yung outer diameter niya. So ito, try natin. Mas mabuka to. 52.5. Diba? Laki ng difference. Malaki yung buka nitong sa atin. Siguro kasi ito medyo malapad to. Ito mga ka-DIY. So dito tayo magkakaalaman sa inner diameter. Pati natin itong inner diameter nito. Yan, 37.2. Ito naman halos parehas lang mga ka-DIY oh. 37.2 din. Oh, walang pinag-iba. Sabi ng iba, mas maganda magpalit ng EDB kasi mas malaki yung buka niya. Pero same lang to sa sukat ko. 36.7. Same lang mga ka-DIY. Same lang sila. So ayan, try natin kung obra. Yung labi naman ito ang sukatin natin. Sukatin natin yung labi. 8.4 pala. Ito naman ay stop. .6 9.5. Yan. Mas malaki yung ano nito, ano, stop na. Ito naman mas malapad naman to. 5.8.
5.7. Ito naman halos parehas lang. Okay, so yan. Ang gagawin naman na natin ngayon, ito na yung bubuin natin. Okay, pero lagyan muna natin ng grasa. Pero mga kadegoy, okay na siguro to. So bubuin na natin to. Yan, gagawin natin ngayon. So aside sa ilalagay natin o kakabit natin na P97 na pang EDB PCX 150, EDB 150 pala, kakabitan na rin natin ng MTRT yan na torsion controller or torque enhancer. So ang purpose nito mga ka-DIY, yung spring natin, kasi pagka umiikot tong torque drive, yan, ano yan umiikot to, papunta dito yung centrifugal force na tinatawag. So nagkakaroon ng tension to. Yan, umiikot din to, napipiga. So para maiwasan natin yung pressure, yung tension dito, para hindi madaling masira o tawag dito, yung malata, yung spring natin para mas maganda at sasabay sa ikot, lalagyan natin to ng torsion controller kasi ito may bearing to sa loob na maliliit. Maraming brand to, may CRP, Pitch Bike, maraming brand to. Yung NCY naman na brand, bulitas lang, tapos dito nilalagay ang bulitas, tapos ilulubog mo siyang ganyan. Ito, ang kagandahan nito, pagka yung spring mo ay stuck pa, tapos malata na siya, wala nang RPM, pwede kang maglagay nito. Okay? Pero dito sa atin, tatanggalin ko na to kasi magpapalit tayo. Kailangan natin kasing ilagay itong cooler niya mga ka-DIY. Meron kasi ito sa Honda eh. So yan, ang paglalagay lang ito, ganyan. Yan. Yan o, umiikot yan o. Yan. So parang added siya, parang tumaas pa tong spring. Parang ganyan siya. Yan o, umiikot. Okay? So dito naman, ang ilalagay natin ng spring ngayon ay CRP, Taiwan. Okay? So ang ano niyan ay pang PCX 160. So 1,200 RPM naman ang ilalagay natin. Okay, mas matigas. Mas matigas para meron siyang pwersa sa arangkada. Okay? Ang ano naman ito, pag sa dulo, medyo mahirapan niyang ipitin yung torque drive kasi medyo matigas. Pero sa arangkada naman, may pwersa to. So, ganyan, original CRP po ito mga ka-DIY, 1,200. So, lalagay natin, may kasamang sticker, oh, CRP. Yan. So, PCX 160. Yan. Yan, FYI mga ka-DIY, bigyan ko kayo ng magandang sekreto. Huwag po kayo magbabase sa level or sa nakasulat na 1,2 or 1,000 ganun, ng mga RPM ng ano ninyo, spring ninyo, lalo na sa center spring. Ang gawin ninyo, sukatin ninyo sa kamay. Ganyan. Ganun. Matigas. Pagka mga, ito naman CRP matigas. Ito naman TSMP na 1,000 RPM. Matigas din to mga ka-DIY. So ito na yung mga pinagpilian ko na magandang klase para sa akin. Kasi siyempre iba-iba naman tayo ng preferences, pero sa akin talaga ang CRP at TSMP subok ko na. Ang kagandahan kasi dito sa center spring na to, maluluwag po yung pagitan niya. Okay? Dito kasi pag nakalagay na yan sa torque drive, parang na ano na yan, nakaganyan na siya. Ngayon, pagka nagre-revolution ka, RPM kasi ito, ang purpose nito, magpataas ng RPM. Yan. Iniipit niya yan, ganun. So, pagka malambot yung spring mo at yung spring mo magkakadikit, mag-iipitan tong ano na to, coil na to. So, pangit na. Parang ganyan, no? Ito yung sinasabi ko mga ka-DIY. Ito na yung mga pinagpilian ko. May GPT pa tayo. Yan. So, GPT. Itong GPT na to, pang click, pang PCX. May Shuar din tayo. Shuar brand pang click, 1,000 RPM din yan. So yan, try natin para mapakita ko po sa inyo. So ito, bago lang to, bago, hindi ko pa nagagamit. Yan, pinag-anuhan ko kasi, pinagtutunuhan ko sa yung 1,000. Huwag muna to kasi 1,200. So ito, TSMC Taiwan din po yan. Yan, yan o, pang click, 1,000 RPM. So itong pula, TSMP 1,000. Itong dilaw na mahaba, GBT yan. Yan. Tapos ito namang puti, Shuar brand.
Para sa kalaman ng lahat, ang Shuar brand ay from Malaysia. Malaysia, ang GBT ay Taiwan. So yan yung plug nila. TSMP ay Taiwan din po yan. Yan, pakita ko sa inyo mga kadeway yung pagkakaiba. Ito ang GBT, tayo natin. Ang taso. Tapos ito yung Shuar. Yan, GBT, TSMP, Shuar. O, diba? May katabaan tong Shuar. Ito yung TSMP, ito yung GBT. Yung GBT, magkakalayo din po sila yung agwat. Yan. Yung sinasabi ko. Mas maganda kuha kayo o pili kayo yung ano yung agwat. Kasi dito sa mga ibang brand, itong mga Motaro, yan o. Ang lalaki ang tataba, pero magkakalapit lang. Buksan natin. Mapakita ko sa inyo. 1,000 RPM. 1,000 din yan. Ayan o. Magkakatabi lang po sila. O, magkakatabi. So, pag na-press po yan, yan, okay na no, malapit na. Pag na-press po yan, 1,000 RPM yan, mga ka-DIY. Yan no, pang PCX click, ganyan, beat, pang Honda. So, magkakalapit lang sila. Ang pinakamataas yung GBT. Okay? Pero, yung GBT, try natin. Try natin i-compress. Ang lambot, mga ka-DIY, oh. Ang lambot niya. Yan, oh. Ang mahal pa naman ito. Yan, ang lambot. So, yan, yan. Yan, yung ibig ko sabihin, mga ka-DIY, pag yung torque drive, gumanyan niya, magpapang-abot na yan, wala na. May tendency na maputol. Okay? Madali siyang, malata. So, ito namang Motaro, malambot din mga ka-DIY ito. So, kaya na-try ko na itong mga to. Kaya, so, nano ko na yung comparison mga ka-DIY. Very detail na itong sinabi ko sa inyo. Na-try ko na to, kaya ayoko nang gamitin to. Pero pag sa iba, pwede nyo i-try. Kasi sabi ko nga, pag sa CVT, kanya-kanya tayo ng preferences. Baka yung pwede sa akin, hindi pwede sa inyo. At yung pwede sa akin, yung hindi pwede sa akin, pwede naman sa inyo. Depende yan sa gusto natin. So, ito, para sa akin, the best itong TSMP. Yan, try natin. Ayan, tikas mga ka-DIY. Sakit. TSMP. Ito naman Shuar. Pare-parehas na 1,000 RPM to. Lambot. Malambot yung Shuar. Pero okay na rin. Super. Mas okay pa nga to kaysa dito sa GBT. Itong GBT, oh. Yun. Na-compress ko. Agad-agad. So, ito, pwede naman to. Kaya lang sa akin, hindi ko nagagamitin to. Kasi ang gusto ko talaga, itong TSMP at itong CRP. Yan. CRP. So, try natin yung CRP. Dilaw. Pero matigas pa rin. Sakit to. Kulang-kulang na yung kamay ko. So, ayan mga ka-DIY. Kumain natin to, Ito yung stock pala. Hindi ko nabuksan. Yung stock natin. So, 800 RPM. Ang maluluwag din yung agwat, to. Yan ang maganda. Diba? Itong stock, i-compress din natin. Mas matigas pa nga itong stock mga ka-DIY. Kaya yun ang sinasabi ko. Huwag kayong bumasi lang doon sa nakalagay na level na kunwari 1,000 RPM. Kasi minsan yung mga ibang spring, depende na lang sa brand, mas malambot pa doon sa stock na spring ninyo. Okay? So ang gagawin ninyo, kailangan yung i-compress. Mararamdaman nyo naman yan. Ganyan, mararamdaman nyo yung piga. Kung kayang-kaya nyo siyang i-compress. So, yan. Okay? So, ang ilalagay natin, papalit natin 1,200 ng CRP. So, ayan mga ka-DIY. Scream ko lang po, hindi po tayo sponsor ng mga brand na to. Binibili po natin to. So, CRP, baka naman, Taiwan. Gandang klase, oh. Na isa sa pinakamatigas na spring na natry ko na. So, lalagay na natin MTRT na torsion controller or torque enhancer. Tapos CRP. Ayan. Yan, oh. O, diba? Sumasama sa ikot para hindi siya nagkakaroon ng friction. Okay? Tapos, lagay na rin natin to. So, ipakita ko lang sa inyo pala yung sinasabi ko na yan. Na ilagay nyo rin para combination. Yan.
Tanggalin natin para mapakita ko sa inyo kung ano yung mga laman ng ano natin, CVT parts natin. O, ayun. Yan. So, ang nakalagay sa atin 1000 RPM na NCY brand. So, ito yun. Ano ba yan? Yan, NCY. Ang clutch spring naman mga kadeway, pwede naman sa Yamaha at sa Honda. Same lang po yan. So, ito yun. Ito yung stock spring natin. So, ang kagandahan, ang ituturo ko sa inyo, ang piliin nyo na clutch spring ay yung short hook. Ibig sabihin, yung maiksi. Mas maano yun, mas matigas. Okay? So, kahit na 1000 RPM lang, parang 1.1 na siya or 1.2. Pag 1.2 naman yung binili mo, parang 1.3 or 1.4 na or 1.5. Kasi yung iba, mahahaba. So, bilangin natin to. Ito yung stock. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yung spring niya, maliban dito sa hook. So, ito, bibilangin natin yung NCY. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 lang siya. O, diba? So, short po yan. Ito naman, 1,200 na sun. So, kung bibilangin natin yung sun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 din yung sun. Sim dito sa stock. O, diba? Masyadong mahaba. So, tinanggal ko yung sun. Actually, in order ko to, na-try ko na rin yung sun, pero mas gusto ko tong 1000 RPM lang. Payo ko lang sa inyo, note lang to mga kadeway. Pagka stock lang makina, tapos wala naman kayong, hindi naman kayo naka-power pipe, or hindi kayo naka-open pipe, o yung tuning pipe, mag-ano lang kayo, 1000 to 1200 na center and clutch spring. Huwag na kayo masyadong maglagay ng 1.3 or 1.5. Kasi maglulos compression lang po yung mga ka-DIY. Okay? Gaano lang yun, sayang lang din kasi puro na lang hiyaw yung makina mo. Hindi makalabas yung pwersa, yung power kasi naka-stock pipe ka. Pero pag naka-tuning pipe ka na, pwedeng mag 1.3 to 1.5 ka na mga ka-DIY. Okay? So, ayun. So, piliin nyo lagi yung short hook. Mas mahal, CRP. Kasi papalitan ko ng CRP to. Mas matigas yung CRP. So, ayan. Lagay na natin. Ito pala mga kadeway, sa paglalagay nito, itong makintab, yan dapat. Itong pininturahan ko, ito yung medyo matulis. Yan, kailangan kasi ilapat to, dapat tutunog yan. Tapos ito naman, may tamang paglalagay dito, yung makintab, nasa ilalim. Tapos yung magaspag, nasa ibabaw. Tapos, yung ano niya, dapat papasok. Yan. Dapat sa papasok po yan. Okay, mamaya mali yung paglagay ninyo, mababaklas po yan kasi may ikot po yan. Itong lining, umiikot po yan mga ka-DIY. Siya yung ang trabaho naman ng lining, siya yung nagpapaikot sa clutch bell. Ito yung clutch bell, ito. Yung sa nasa ilalim. Yan. Pinapaikot na ito. Yung bell naman, saka yung lining, ang trabaho naman ng dalawang yan, pinapaikot niya yung gulong. Okay? So yan, lagay na natin. Huwag niyong kalimutan to collar. Kasi itong collar, yan yung ang trabaho naman itong collar na to, sa Yamaha kasi wala na to eh. Pero ang trabaho ng collar na to mga ka-DIY, siya yung nagtatakip dito sa seal. Ito. Para hindi marumihan. Yan. So, pag nakalubog na kasi yan, parang siya yung takip. Yan o. Siya yung nagpo-cover. O yan. Diba? So, lagay na natin. So, ito naman, yung makintab, dito na naman sa ilalim. Okay? Meron pala akong tuturo sa inyo para meron kang tinatawag na counterclockwise at clockwise na ikot ng spring. So kung mapapansin nyo dito sa GBT, itong dilaw na 1000 RPM, pa-clockwise siya, ay counterclockwise. Pabalik, ibig sabihin. Ito naman, kung naghihigpit kayo ng bolt, counterclockwise. Ito. O, diba? Papunta, kumbaga kung nakaharap ka sa akin, papunta sa kaliwa mo. Ito naman, papunta sa kanan pag nakaharap ka sa akin. Okay? So, yan po yun. May purpose din po yan, bakit ginawa. Kasi yung centrifugal force, yung force po ng paikot nito,
itong torque drive. Para mas habang kasi itong counter, habang nagko-close po ito, umiikot po yan. Habang ito kasi kumu-close, tumitigas po siya. Unlike dito sa counterclockwise, nagko-close po, lumalambot. Okay? So yun yung advantage and disadvantage niya. Pero mas matigas pa rin to kasi mas mataba. So yan, lagay na natin. Another information lang po yun mga kadeway. Kasi magkakaiba po ng orientation yung ikot ng spring. Sa ngayon, bubuuin na natin to. Pero bago natin buuin, mayroon akong ipapakita sa inyo. Okay? Pwede nyo gayahin to. Yan. So yan, binaklas ko to. Nilinisan ko na rin kasi papalitan natin ng grasa. Itong grasa ang ilalagay natin. Lithium. Yan. Top 1 from US. So ang gagawin natin dito, susukatin natin. So ang ituturo ko sa inyo, ang mas maganda kasi sa torque drive, yung maluwag yung buka niya. Okay? Para na sa ganun, madulo. Kasi lulubog yung belt dito. Pag bumukas yan, kunwari bumukas na yan, nag-RPM ka, lulubog yung belt dito. Ganyan. So pag the more na lulubog to dito, ibubukan niya to na maigi, yung belt lulubog dyan, yung belt placement, madulo yan. So merong rekta yung high speed niya. Pero pagka ganito naman yung style niya, maumbok, ganyan. Yung belt placement niya maumbok na katulad nito. Ibig sabihin malakas to sa arangkada. Okay? So ang titignan natin ngayon kung alin yung mas mabuka dito at yung nakaibabaw. So dito sa EDB na torque drive, EDB 150, tingnan nyo, nakaibabaw yung belt placement niya. Belt placement yung paglagay ng belt dito, kung paano siya nakaayos, nakalitaw, di ba? Okay, so ganyan. Dito naman sa stock ng Griffin, nakalubog siya. Yan, pansin ba? Yan, nakalubog po siya mga kadiwan. Yan, dali, ano natin, yan, sagad natin. Yan. Okay, so nakalubog siya dito sa Griffin. Yan, so ibig sabihin madulo siya dito. Pero napansin ko kasi sa Griffin maarangkado siya. Okay? Pero dito, lubog yung belt niya. Kaya ang ginagawa ng iba, naglalagay sila ng tuning washer. Ito, dito. Para na sa ganun, umangat yung belt. May babaw, ganyan. Para mas maganda yung arangkada niya. So dito, sa EDB 150, yan o. Lutang na lutang. Tignan mo yung sa ilalim nyo. Nag-aalikan na. Kaya umiibabaw talaga yung belt placement. Marangkada to mga kadaywan. Malakas arangkada. Okay? So ang gagawin natin, combination natin kung pwede. Para magkita natin yung difference. Okay? So pagbabaliktaran naman natin ngayon. Yan. Yung male ng EDB, lagay natin yung female ng stock. Tapos lagay natin yung slider pin para may stopper siya. Lagay natin yung slider pin na. So ang gagawin naman natin, ibubuka natin. Titingnan natin kung mas mabuka yan. Okay? Tapos lagay din natin to. Madetalye talaga to, mga ka-DIY. Para mas makita natin kung ano yung pwede nating magawa. Mas ma-improve natin. Baka mas maganda yung ganitong combination. Yan. So susukatin naman din natin uli ngayon. Okay? Susukatin natin inner at outer diameter. Yan, 0-0. Open natin. 1. Hanggang sa ibabaw na lang siguro. 39.5. Halos parehas lang din. Ilalim nasa 36.2. Yan, at 37.3.
ilalim niya 36.3. Yan, so ibig sabihin mas mabuka to. Ito mas, pero pag sa ibabaw naman 39.8, 39.4, 39.5. Okay, so ganun mga kadiway. Tignan naman natin yung belt placement na yun. Kasarado natin. Ganyan yung belt placement, dapat nakasarado. So EDB female, stock Griffin male, torque drive. So ganyan siya yung belt placement niya, nakalubog. Yan o. Oh, nakalubog siya dito na combination. Dito naman male ng EDB, female ng Griffin. Ayun, nakaibabaw siya mga kadiway. Dali, bumukas. Yan. Kailangan na yun, nakaibabaw siya. Nakaibabaw siya mga kadiway. Oh. So kung gusto niyo ng maarangkada, ito ang combination. Male ng EDB, female ng Griffin. Nakalutang, nakaibabaw yung belt. Marangkada to, maganda. Pili na lang kayo kung anong gusto niyo ano. Pero mas gusto ko tong ibabaw. So ayan, buuin na natin to mga kadiway. Napakita ko na po sa inyo at na-explain ko na masyado nang mahaba yung vlog natin. So ang gagawin naman natin ngayon, lalagyan na natin ng grasa at bubuuin na natin. So simple lang naman dito, ang gagawin natin, yan, salpak na natin to, yan. Male ng EDB, female ng Griffin. Ano kasi itong braso? Masyado mahaba. Large, dapat yung short lang. Pangit. Yan, lithium grease. Yan, ito na rin gamitin ko kasi pangit tong gloves na nakuha ko. So yan, itapat nyo dito sa may butas ng slider pin, yung lagayan. Punuin lang natin yan, tapos yung susobra tanggalin na lang natin yung mga excess mamaya. Kailangan kasi ng proper lubrication dito. Okay, tapos sa ilalim naman pwedeng dito nyo lagyan, pwede rin dito naman. Process naman natin ngayon, nilalagay na natin yung slider pin. Ilagay na natin yung slider pin. Gawin natin yan, yung mga sobra tanggalin natin. Kaya ayaw ko ito masyado mahaba eh. Hindi ako makakilos na maigi. So yan, tapos ganyan-ganyan natin. Okay. So yan, importante dito matanggal mo yung mga sobra, tapos dapat hindi kakalat dito. Kaya ang purpose nitong o-ring na to, para hindi lumabas yung grasa. Tapos itong cooler kailangan din natin ilagay. Cooler para hindi stopper niya to. Tsaka para hindi lumabas yung slider pin. Tsaka yung mga grasa. Yan. Yun. Gano'n na, nabuo na natin. Tapos, ganyan-ganyan ninyo. Hindi kasi pwedeng sobra yung grasa. Pag sobra kasi yung grasa, pwedeng pumunta dito sa may belt dito. So, mag-i-slide po siya at magkakaroon ng dragging. Okay? Yan, so dito naman, tinatanggal natin yung mga excess.
Pangit kasi pag may excess. Mag-i-sliding yan. So dito linisan natin to para mapalitan na rin. Kasi bago na yung grasa. Yan, wala. Bago pa to eh. 8 months. So yan, buuin na natin. Yan, tinandaan ko na rin yung nasa ibabaw dapat. Ito, yung magaspang. Yung madulas nasa ilalim. Hantay muna. Yan. Tapos saka natin barilin. Ipitan natin. Ipit na yan. Check natin dito sa labi kung nakalabas na. So pag nakalabas na, okay na yan. Hindi pwedeng masyado maigpit. Kasi baka mag-straight. Yan, tingnan natin yung belt placement. Okay. Yan o, nakaibabaw. Ganda. So ito yung sukat ng ano natin mga kadayway. Flyball natin. Ito yung CVT part 3 natin. Ito yung stock 18 grams. Ito yung stock ng ano natin, Griffin. So ang combination ko dito ay 18-16. Okay. So itong 18-16, nag-ano tayo dito, 133, may OBR pa tayo or may back ride pa tayo. Okay. Nag 133 siya. Hindi pa sa gagawin takbo natin, nasa 700 kilometers pa lang yun. Mabilis nang kunin yung 133, may back ride pa tayo. 80 kilos ako, tapos nasa 60-70 yung back ride natin. Kaya pa niya. Hindi pa siya nag-limit yung RPM niya. So ang gagawin naman natin ngayon, ang ipapalit natin ay lalagay natin itong 16. So ang proper orientation nito, yung mabigat, laging nauuna sa dito, sa likod. Okay. Tapos ito naman 14. So 14. And ang combination natin dito ay 14-16. Okay, so mauna yung mabigat, tapos magaan, mabigat, magaan, mabigat, magaan. So wala nang orientation to na yung makapal yung labi dito at manipis dito. Aftermarket na kasi to. Okay. Dito kasi sa original natin, yung sa stock, makapal yung labi dito. Itong cover ng plastic para hindi masira yung itong rampahan dito. Okay. So dito nasa likod. So dito sa aftermarket wala na. Ayan. Yung backplate natin okay pa naman. Pag yung backplate ninyo ay magaspang, hihain nyo lang to. Hasain nyo lang dito para hindi madaling maupod yung bola ninyo. Nakakasira kasi ito yung slider pin ninyo. Ay, slider yung ano yan, bakat nyan dito sa bola yan pagka umaangat to. Yan. Nagbubuka kasi to, umuopen yan yung bola, ganyan yan, position niya ganyan, umaangat yan. Habang bumibilis ka, ganyan, umiikot ka ganyan yan. Yung bola, ito, binubukan ito to. Nag-i-slide kasi to sa bushing. Kung hanggang saan yung sampa ng belt. Para na sa ganun, yung itong bushing, hindi siya maganit, mag-open. Kinakalubog yan. Katadaan din ako kasi yung bushing, mayroon din proper orientation to. May magaspang yung matulis at yung pin. So ito, binakatan ko ng pin ng pin nasa labas lang. Pwede nung lagyan ng konting grasa. Pwede yung nag-i-slide yan. Kunin yung bushing, yung ceramic. Kasi itong metal, nagkakaroon ng thermal expansion to. Sa sobrang gamit mo pag long ride, matagal, pwedeng magdikit dito, metal to metal, o sobrang init. Kaya mas maganda yung ceramic bushing. Magaan pa yon. Ito, mabigat to. Okay? Buuin na natin.
Yan sa nagtatanong pala kung anong belt ang pwede sa atin. Okay? Sa mga nag-PPMDM, yung pwedeng belt sa atin, check natin yung drive piece, yung pulley natin. So yan, key 97 yung code. Key 97 yung code, i-search nyo sa Google, Lazada or Shopee. Yung key 97 pang PCX or EDB 150. Okay? Pwede yun. Tapos, check natin yung code ng belt. 842223. Okay? Gauge. Yan. Power link. Key 97. Pag key 97, yung belt na yung nakaharap sa'yo. Yan, mababasa mo. Tignan na natin. Yun. Yes. Ngayon natin itong washer. 0.5 mm. 0.4 na. Numipis na eh. Ayan, 0.5. Washer natin. Ang purpose nito para umangat yung belt dito. Para sa arangkada. Pwede na natin. Ano, may palatandaan ako. Para tama yung palabas yung spline. Ito na lang, last na to. Pag hindi kasi natin tatanggalin yung sobrang grasa mga kadiwa, magpupus ng dragging yan. Mag-i-slide yan, pupunta dito sa flash lining. Natin 1416 fly ball 12 rpm center 1000 rpm flat spring male ADV torque drive, female Griffin torque drive. So combination, yun naman yung belt, oh, nakasampa. Okay, pagpag. Alam mo yung belt, ang ganda, oh. Hindi siya pumapagpag. Saktong-sakto lang. Warm up muna natin, tapos saka natin balik. Ito yung mga combination ko ng fly balls. 14-16 yung bola natin. So 90 grams. Okay? Mas maganda, mas lumiliit yung grams para mas mabilis sa arangkada. Hindi ko pa na-try itong mga to. So, malakas na rin kasi sa arangkada to pero walang rekta. Kaya ang ginawa natin, nag-ano tayo ng rekta. Nagpalit tayo ng short drive ng EDB. Yung pintel pin kung nabuha. Yan. Yung belt dyan, bababa, kaangat naman dito. Belt to. Nakasampa yung belt mga kadewa. So, malakas yan sa arangkada. Check na lang natin sa rekta. Try natin. Okay? Yun. Grabe. Umagad. No? Natin. Hindi pa natin masyadong masagad kasi syempre yung ginagawa natin hindi pwede yun. Dapat kasi pag naka-center stand, huwag tayo masyadong mag RPM o throttle kasi mabibingkong tong bell. Okay, wag nyo gagayahin yun na araw-araw, na naka-center stand tapos itututo nyo. Tinesting na natin tapos check natin yung placement ng belt. Yan, oh. Ang ganda mga kadaywa. Hindi siya yan, so ikutan na natin para matesting natin sa labas. Okay.
ba siya? So, diba? Para walang kasalubong sa bypass to. Laki ng pagbabago niya, grabe yung responsive ng take-off niya mga kadeboy, grabe yung arangkada niya. Ayan, tara na, mainit dito. Sobrang lakas ng arangkada niya. So ayun mga kadeboy, natesting na natin sa daan. Napakalakas po ng 0 to 100 seconds po niya. Kayang-kaya niya pong kunin ng mga 10 to 12 seconds yung 100, 0 to 100 km. Napakalakas po ng arangkada niya, although may kabigatan yung Griffin, pero kayang-kaya niya. Kahit may angkas ka po, kayang-kaya po niyang ano yung gusto mo na RPM yung arangkada niya. Yung nga lang po, hindi ko pa na-testing sa top speed o high speed kasi hindi tayo naka-helmet, saka hindi tayo naka-gear, proper gear, saka kulang yung daan syempre. Saka ang init. So, testing ko na lang, bibigyan ko na lang kayo ng magandang review pagka naano ko na sa long ride. Okay? So, ayun sa mga nagtatanong kung ano yung pwede na torque drive dito sa Griffin natin, recap ko lang pang Honda EDB 150, yung bearing, outer, inner, pwede rin po yung EDB, yung o-ring sa EDB rin po mga ka-DIY. Sa belt, EDB rin po. Yun, P97, EDB 150. Yun, so nakita nyo naman, sundan nyo namin proseso ng pinagawa natin. Ingat kami kayo sa pag-DIY dahil dito sa Chiquiti, dalawa lang po ang meaning ng DIY. Do it yourself at destroy it yourself. Dito sa Chiquiti, natuto ka na, nakatipid ka pa. Dahil sa Chiquiti, sharing is caring, syempre mga ka-DIY. Kung nagustuhan mo itong video, share mo to at syempre like at subscribe na yung Facebook page natin at pag-subscribe na din yung YouTube channel natin mga ka-DIY at mag-comment ka sa comment section sa mga gusto mong i-vlog pa natin at sa mga katanungan na hindi mo pa naiintindihan sa procedure. Mag-comment ka lang po mga ka-DIY. So ayan, maraming salamat. To God be the glory and birth times. Sa inyo.